Maayong buntag sa tanan, manindog ta. Kisa may excited dire. Ang tanan excited mo siya kitog hallelujah! Come on, give him praise today. Ang tanan gipanalangin nagmadaogon sa kinabuhi. Come on, give him praise. Give your best crew. Hey! Halika sambahin natin ang ngalan niya. Ipagsigawan sa mundo tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya.
Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako Masusunod. kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, hallelujah. Lord, purihin ang pangalan mo, Ginoong Jesus. We worship you in this place, oh God. Thank you, Lord, for loving us. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. At itaas na ba kamon? As a sign that we are praising the name of Jesus. Come and worship Him with all your heart. Yes, Lord. Awitin ko man, yes, Lord, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang I want to sing all together. Dakilaan mong kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Come on, let's sing all together. Wala kang hindi ko man lahat ng awit sa mundo. Come on, open your mouth. Di kayang ilarawan ng dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Come on, worship Him. Wala nang hihigit sa'yo. Come on, worship Him with all your heart. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Paman, awit.
panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Give Him praise in the house of God. Give Him praise. Most gracious Lord, as we come before your throne room of grace, as I apply your blood, the blood that redeems us from the curse of the law, as I blind and bind all the works of the enemy in the name of Jesus Christ of Nazareth, Satan, you are a defeated fool. Go into the abyss where you belong. The rulers, the powers, and the principalities, I render you all powerless in the name of Jesus Christ of Nazareth, and all unclean spirit and demons and even all agent of Satan. I blind you all and command, go into the abyss where you belong in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Angels of the Lord, take your place, surround this area. Lord Jesus, take your throne. We glorify your holy name, Lord. Give us an understanding, Lord, wisdom and revelation. We thank you for your word this morning. Open the hearts of your people, O God, as I declare the victory on the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, and God's people say amen and amen. Good morning, everyone. Welcome to our first service for today. So medyo taas ang i-go through 6 services. But we thank the Lord for the strength, no? Nga diin naamo karon sa atong first service on time, no? Sayo, and at least fresh from the Lord ang atong madawat. Okay? You can take your seats. Welcome to our barangay officials. Thank everyone, the visitors. Welcome diri sa atong panimbahon sa Christ the Healer International Missions Movement. This morning, even makita nato last week na we discussed about the healing in the pool, about the healing miraculous power of our Lord Jesus Christ. And today we will discuss about Jesus feeds the 5,000. Ang trabaho sa atong Ginoo isa gina nagitawag the ministry of Jesus. Dili lang na healing the sick, dili lang na delivering the demonized, dili lang gitawag ba nga making disciples, dili lang about casting out demons, something like that. But isa sa ministry of our Lord Jesus Christ, nagapakaon siya. Nakuha ninyo ni? Muna dili talayo, kay ang ato pattern mo nang sa tua, day in na to na nga mag-serve, day in na to nang magpakaon sa mga tao, magsakit na to kasing-kasing kung watay mahatag, wala tay mapakaon sa mga tao. So makita nimo ang sitwasyon sa atong ginahimo karon, dili layo tungod kay ngano man naay pattern. Ipakita nato ang tinuod nga pagserbisyo, tinuod nga makatao, makadiyos, makabayan. Tinuod ba? Dili lang ng istorya ba? So say daghang kay magdala anak, makatao, makabayan. Pero makita nimo ang kinabuhi. Sa ato dinhi nagabuhat og pattern, example para sa mga tao na dapat ingon ani atong buhaton. Okay? And here mag-start ko starting verse 1. Sometime after this, may say sometime after this, tungod kay before that, nasa gibuhat. Kung sa gibuhat ni Jesus, iyang giayo itong masakiton dito sa pool of Bethesda. Iyang giayo, nga 38 years old, o 38 years nga nag-suffer, nga dili makalakaw, gipalakaw sa atong Ginoong Kristo. O giprove niya nga diin ang gahom, dili limited. Pag ang uban kanimo, ang iyang gahom, dili limited. And here, ato makita, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside, sat down with his disciples, and here ato makita, nganong ang mga tao gasunod sa atong Ginoong Kristo, nganong adunay crowd nga follow, nagasunod. Tungod kay nga naman, daghang mga tao nga magado, nga naman, nag-perform siya o sa gani, miraculous signs. He performed healing in every form of diseases. Mabitaw nang kita sa atong paglakaw, kaya itong barangay engagement.
bisan pa magdili mo dawat ang kapitan sa ato o barangay official, walay makapugong ka nato. This is a free country. We have a freedom of religion. We can preach the word of God anywhere, anytime we want. There is a great commission from the higher court in heaven na dapat ang wali sa pulong sa Diyos. Kung sa purpose, aron mabago ang mga tao. Ang unang mabago dapat leader. You cannot demand righteousness to the ungodly leaders. Really, that ne. Muna ko mingon sa inyo ha, walay pwedeng bubugong ninyo. Walay pwedeng bubabag ninyo diya sa komunidad o magwali mo. Nasabtan nato ni. E now, adi sa tumakita, daghan kayong barangay o official nga diin nagapugong. No. This is a free country. Magpugong mo kay di mo gusto mga bago. Unsaon ninyo paghatag og saktong serbisyo kung ang inyong kinabuhi wala na bago. The realidad de. You cannot demand transformation or change dili mahitabo kung ang leader wala na usab. And realidad di sa atong mga panahon, sa atong kinabuhi karon. And here ito makita, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Asa man ta makapalit og pagkaon aron kining 5,000 people makapaka atong mapakaon. Ato makita wala nagpasabot nga si Jesus wala nakabalog sa iyang buhaton. Iyang gitjas ang iyang mga disciples kung naabay wisdom, nakabalo ba, nakareceive understanding kung kinsa siya. Ato makita, and he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Iyang disciple biingon, Philip answered him, 8 months' wages would not enough to buy bread for each one to have a bite. Imagine ka, 8 months nga sweldo, dili makaigo, bisag usa na lang kapaak og bread. Look at that. Kingano man, ato nakita nga diin, lisod yun sa usa ka tawo nga mo perform kung wala siya understanding, wala siya revelation, o wala siya faith in God. Kinsa may magbuhat? Ang utana ko, pangita mo sa tanan na politician na ba'y nagbuhat sa gibuhat sa LPM. Tanang gathering kapagkaon, kapanghatag bisan asa. Kay kung na'y magbuhatan na mo, undang ko. Nahilo man. Kung na'y magbuhat mo, undang ang LPM. Ang mga tao nagkinahanglan. Ang atong mga kapitan o kagawad, they have more than enough. But the people nagkinahanglan. Mubalik na ang mga tao, muriak na ba? Naon tato yung LPM diri mutabang nato, gipugngan. Mubalik na siya. Kamo kung pinadala mo dire, naminaw mo na ako, mubalik na. Kaya ang intention sa LPM ever since, from the very beginning, during pandemic time, walay naglibot nga party list or agency or government agency nga naglibot even sa kabukiran sa tibuok nasod aron manghatag og ayuda. Ako na iklaro ninyo. Nagahatag og financial assistance. Mangita mo. That's why even 2022, niputok na ko. Kaya ako'y mga silingan nga nagamonitor na ko. Trabaho ni. Because true leadership is not about control but service. Ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og pattern for us to follow. Serbisyo. And nga nung niadto siya sa countryside, tungod kay ang mga tao gusto siya himuong hari.
Kaya nga no, nakaprovide siya sa pagkinahanglan sa katawan. Nakuha nyo na? And dalaygon ang Diyos. Ato makita din adunay disciple ningon, Lord, dili kaya ibin 8 ka bulan nga sahod. Bisag usa na lang kapaak sa tinapay, dili enough. Aning kadaghan sa mga tao. Kita ninyo ang sige buhat sa Ginoo sa ato. Sa tanan natong undertakings gathering, wala ginagot man. Matingala ka nga nung dili mahurot. Gigutom ba mo? Nahutdan ba mo? Nahutdan ba ta? Kay pwede yun ang Ginoo magmilagro sa imong kinabuhi. Amen. And another disciple in verse 8, ingon si Andrew, igsuon ni Simon Peter, misulti siya, here is a boy with 5 small barley loaves, small, and 2 small fish. But how far will they go among so many? Asa man na kutob, nanaalag mo ng gamay, 5 kagamay tinapay o 2 kagamay isda. Asa man na kutob, kung si Ujing pagkauno na kulang pa na. Gamay kaayo. Tanawa na. And Jesus said, have the people sit down. Ang kita na to, ang Ginoo, walay pressure. Palingkura ang mga tao. There was plenty of grass in that place, and the men sat down about 5,000 of them. Dapat masabta na ito. Kaya ito, dili ginakount, pasensya na ha, mga asawa, mga babae ha. Dili ginakount kanya ito ang mga babae. Klaro man yun. Pila daw kabuok? About 5,000 of them. Wala na record kay before ang record. O pinabot ang bata. Ang mga bata, bayag yun, mas daghan ang mga bata, no? So, makita natin and Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. Look at that. Ganina, ingon ang disciples, Lord, lisod, bisag usa lang kapaak. But here, nangaon sila kutob sa ilang mahurot. Nangutana ang ubang disciples, asa ra na kutob ng 2 ka isdang gagmay og 2 ka panpod kana siguro butang ang panon himuon na lang nato kanang gamay man, small man daw. Unsa may inyo? Pandesal, pandesal para mas masabdan nato. 5 ka gamayng pandesal, may tagmunay kay dako. Tapos ang lalaki, labi lang kung si Kapitan Bandol pagkaunon, di ba na pwede ng gamay kaayo? Wala, reklamo oy. Imagine ka. But the end result, nabusog silang tanan o tanawa ang resulta. When they had all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 loaves left over by those who had eaten. Imagine ka, ang 5 kagamayng pandesal o 2 kagamayng isda, ibutan to, bulinaw. Or tamban ba? Delikado ba yung tamban, no? Ibutang na to. That's why yung sila, how far? Asa ra man na maabot in town kung muagi lang na ang Pastor Ojing hurot man gina. But how come sa dihang ningon ang Ginoo, gather the pieces. Let not be wasted. Pag-gather nila, 12 ka basket na puno. Nagwonder mo, since pandemic, gibuhat nato ni hangtod karon wa ta nahot di. Nagwonder mo, ana?
Ang ilang una-una kana si Bishop, mapurnoy gina, kanang iyang BDO, kanang iyang negosyo, mahurot yun na, nganong iyang gipangpalit og bugas, panghatag sa mga tao. Ako yung iklaro ni mahutda ng uban si Bishop dili. Kaya ang Ginoo makita nimo na ay gitawag multiplication and increase. Unsaon nimo in your own human mind, saon nimo pagsabot. Tamban duha ka buok, 5 ka buok pandesal. Ang mikaon 5,000 nga lalaki, 5,000 ang asawa, 10,000. Kung ang anak duha, 20,000. And how come naapay 12 basket nga nabilin kay ang Ginoo dili gusto nga mag-usik-usik ta. Look at that. Na ako yung mga gipang sulat diri. Imagine ka. Gusto na ako ning diinan. Kay kung ikaw ako mahimong giver. Look at the boy. Ang iyang puhunan 5 lang kapandisal og duha. Ibutang na lang nato, it's either bulinaw. Pero naa siya'y na bit-bit 12 ka basket nga puno sa pan og isda. Look at that. Mabitaw ng mingon jud ko nimo. Kung imo ning tan-aw, tanawan ni. Unsay nagiging end result? Tanan na busog. Pero ang nagpugas o ang nagtanong, wala miuling luhaan. Niuli siya na ay 12 ka basket nga puno sa isda o pan. Now you know, nganong si Bishop dili mahutdan. Habang na ako sa Camiguin, nagplano ko sa 3 coordinators. Nga mo'y akong 3 district superintendent. Kinsa ang next nga barangay? So, ang nabutang dito, first on the line, Binugaw. Next is Pangi. Tama ba? San Antonio. Then, 5A. Asam ng 5A? Bangkiruhan. Unsa ba? Pangi. Next. Los Amigos. Then, Lisada. Imagine ka this month, ibig nagbiyahe si Bishop, nagplano. Even si Bishop gabiyahe kay akong gitreat akong pamilya kay habang summer, nagplano unsay buhaton sa mga barangay. Mungutan ako, na mo bayad na ako? Kabalo ba mo pili akong ginagastos sa food facts giving? Ang naiidiya niya mga coordinators. Na mo bayad na ako? Nay gobyerno mohatag na ako? Nga dasoy mo issue sila sa ako, ngagikan daw kang Romualdez. Isa man si Romualdez. Kailan niya. Sa paggawa po ko'y panahon, no? Busy ko sa trabaho sa Ginoo. But makita ninyo, ako ning ipakita sa inyo ang scripture nga naa siya gitawag in result kung ikaw mahimong giver. Nay resulta kung ikaw mahimong giver. Muna sa tanan nato karon ini nga network. Upat ra ba ni ka network no? Network Janet Ojing, Yang and Ninong. Dugay na taan ni Ninong, di ba? Gibam na lang ta ni Commander Cobra sa bukid. Kini nga atong trabaho ba? Kay masuya sila. I-snipe na lang si Bishop. Pero wala na stop ang trabaho. Why? Ako iklaro ninyo. Kung kini nga trabaho na ay magbinuang, they will end up fighting against God. Kay kini nga trabaho iya sa Ginoo. Dili ni kay Bishop. Iya ni sa Ginoo. Kay nowadays na ay ginabuhat ang Ginoo nga gusto niya nga mabag-o ang atong lugar, ang atong syudad ug ang atong nasod, naghatag siya model unsay dapat gitawag qualities of true leadership. Usahay manggod kayo ta. Wala ka, manggod mo no. Ako na iklaro, gusto mo makabalo sa itinuod? Listen to this. Tanawan ninyo ang politician og true leadership. Ngano sulti kog true leadership? Why? Kay daghang leader nga dili tinuod nga leader. Nakuha.
That's why always kung nagatudlo, true leadership. Natanawan eh. Politicians think about the next election. But true leadership thinks about the next generation. Look at that. Layo ang diferensya. Nasabtan ko ninyo? Dapat ang tinod nga leader mag-unahuna kung unsay dapat mahitabo sa next generation. Dili kayo maupay pagkahuman sa eleksyon, nagunahuna na pong eleksyon. Ngunang dili makahatag saktong serbisyo sa mga tao. Mga tao nagkinahanglan ng serbisyo. Kaya unahuna, puro lang pamulitika. Ako ning ginakorek. Now, tanawan ninyo. Atong makita nga naay gitawag miraculous power. Mag-wonder sila, ano maginan nga makagadir masaldag hanggang tao? Kabalumi sa prinsipyo. Dili kailangan si Bishop mubayad o mga tao para magagadir. Kabalo ko unsaon ang tao mugadir. Naalay patay buhia. Dapat karon nga semana na ipatay mabuhi at tuan nyo sa barangay ba? Kabalo ba mo ganun daghanta? Pila ka patay ang gibuhi dire nga ministry? Mangita mo mangita mo himatyon. Karon nga semana. Mangita mo masakiton. Ayuha. Kana mo'y mo testify. Maunay mo gather og tao. Mo'y mo gather og masakiton adto ta kay mga ayot ha. Nakasabot mo sa akong ginasulti. Amen. And salamat og dalaygon ng Dios. Mangutana ko nimo karon, asa ka man ani? Para sa LPM advocates and for LPM forerunners. Asa ka dre? Audience ka? Katong nagtan-aw lang? O ikaw tong eater, ikaw tong nakabinipisyo nga ni kaon, o ikaw tong giver? Asa man ka karon? Audience, mukaon, o may muhatag? The realidad ni. Kaya ang Ginoo, He's watching us. Ginatanaw ta sa Ginoo. Ginatanaw ang motibo ug intensyon sa atong kasing-kasing sa atong pagpangserbisyo. Dinhi ato makita unsay gibuhat nga pattern sa atong Ginoong Jesucristo. Mga milagro na hitabo siyang kinabuhi tungod kay ang iyang intention dili to glorify siyang kaugalingon kun dili paghimaya sa iyang amahan nga nagpadala kaniya. Pag ang atong intention nga ang Dios may malipay, ang Dios mapadalanginan, ikaw buhusan ka sa Ginoo sa tanang klase matang sa panalangin. Hallelujah! In verse 14 nato makita, after the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. In verse 15, Jesus, knowing that they intended to come to make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Muna makita nato atong Ginoo after sa mga ministry, after sa ginabuhat nga mga milagro, musaka siyag bukid. Para didto mo ginahawa. Saka siyag bukid kay mga tao nagplanong himuon siyang hari. Ngano man nakita nila nga kini nga leader, tinuod nga leader. Wala nagunahuna siyang kaugalingon unsay iyang madawat, kundi unsay iyang ikahatag ngadto sa katawhan. Kung malipay ko sa atong mga kapitan nga naa dire, mga barangay official nga naa dinhi. Akong iklaro niyo, dili mo walay mawala ninyo kung makabalo mo sa sekreto sa kinabuhi. Aron nga ang Ginoo malipay sa inyong kinabuhi. Ako di iklaro ninyo, idara na bayagon mo. Okay, look at that. Ako 60 years old ko. Di lang halata. Munang kamo ay mo pagpahalata. Tawa si Kapitan Santi. Dapat mo makasabot. Ang inyong kinabuhi na ay naggunit. Ako halos pila na'y senior dire. Well, ako di man jud ko magpa-identify nga senior kay maglalis niya mi sa kuan nga ano mga panay karon gipailan ko nila gikuanan ko nila karon para daw mukuha ko pensyon, iyasa ko man ang pensyon.
So para lang gud sa imo mga apo. Ingo, pwede mo kumuhatag sa kong apo, nga may inyo man ko ipapensyon. Mahalat na ako nga senior ko. Di ba yung kumusugot? Ang lang ID sa senior, matingala ka, Kap. Kitagaan ko lang ID sa senior. Kaya 16 naman yung ko, di mo na ikalales. Nawala yun siya. I do not know, wag yun ako tuyo. Ingon, siya, gituyo na mo ba? Ingo, wala. Gibutang na ako sa akong jacket kay para pag nasa airport, diretso na ako tunol. Nawala yun siya. Wag yun ako tuyo. Ingo, di yun mo sugot si Lord nga senior ko. Asa man ka kanang mon senior or mon junior? Ingo di ko musugot, basig tawagon ko lang si mon senior, kaya ko ba kay ko cross. Oy, ako ni klaro, walay inani ka na ko nga cross. Onya akong isyuhan ko si mon senior na ko. Dako kay ko cross. Asa ka akong cross diamond. Wala siya ang realidad. Di budugang ni sa akong isyu, tungod lang aning cross. Mo siguro si mong senior na. Uso bitaw to kaniadto tong kanang shot. Bago pa kong pastor, bago pa ko, di pa ko bishop. Uso ba yan ang kuan? Kanang bang, karon kay dagan mo singgit naman yung mga CTT mo, dagan na. Nasa sila isinggit. Ana ra po taon ko, pero kaniadto, ito nagsugod pa ko. Nalabi na ng Matina area. Utago pa na sila ng island, no? Tapos gusto ko yung dagan, paana rin ka. That time, di pa ko nagpuyo sa Ikulan at bang may balay ni Inday Sara. Ikulan sa may Phase 7. Dali ko, kaya na ako ipatrabaho sa Monterrey. Mo pati pagtukod sa Monterrey, sa old house. Di pag-agi, di ako gaagi, din Shrine Hills, din diversion. Kusog-kusog pa kong dagan. So, anak man dahil tungkol. Di, nakuha. Overspeeding. Anak dahil siya, sir. Overspeeding. Pero ako isulti tinodari, hindi ko gusto mamakak. Ingko, pasensya na. Nagdali, manggugo. Siya nga, sir, na ako'y ginaapas. Sa paila ko, bishop ko. Anak dahil siya siyang kauban. Si Father! Okay na si Father. Tapos, lingi siya balik kay si Mrs. Bishop. Balo ba? Batanon ba si Mrs. Bishop, no? Pagtanaon niya bagong ligo man. Tapos, Ikulan area. Kabalo ka, unahuna sa mga ito, Ikulan area. Short time, di ba? Ana siya. Katawa siya, si Father. Tanaon siya, naibabae sa prunset. Munang ka mo. Ay, good mo, palingkod sa prunset nga dili ninyo asawa. Kay daghang nakamonitor. Dapat. Ayaw, good mo, palingkod sa prunset labi. Kung dili ninyo asawa. Katawa siya na siya. Pag kita ko side mirror, lingo-lingo siya. Iyang una-una siguro ba? Ako na lang pong i-interpret. Grabe si Father, no? Patanon ka ito yung gidala ba? Sa buka, gini. May na lang. You know, mga experience na ako, mahimo siyang testimony. Karon lahi naman, kimudagan man sila, ni musinggit. Lahi ilang isinggit. Gusto mo ka ninyo eh. Tungkol kay nga naman, nagapanghatag ta. Una na akong giservisyon before barangay, tanang checkpoint. Tanang police station. Kabalo ba mo nga ako na isulti sa inyo, ha? Dugay na ka ng DCPO ba? Sabot mo na? Pero way nakapasiminto ka ng atubangan ba? Kabalo mo kasi nagsiminto na? Mag-isip mo. Akong gigna si Kernel Lopas, way masuya ha, kung buhaton ko niya ha. Kaya di ko gusto magtanaw sa to mga pulis, nga mga sapatos sino kay nagkalapok-lapok. Kung way masuya din ako na ipasiminto, the next day, ipada na akong tulo ka engineers. Trabahoan niya na. So, gano'ng mahuman man lagi? Kasabot mo? Ato serbisyong totoo. Serbisyong totoo. Manaray mga tao nga ma-intimidate or mga tao nga ma-insecure. Pero ako yung sa inyo ha, ang atong Ginoo nag-portray unsaon pag-serbisyong totoo. Amen. And next part is about Jesus walk on the water. Kini, grabe ni nga isyo kanyang
mas maayo man guning expository, no? Mabasahon na ko ang, o tanaw, nakita na ko kung naon sa picture. Sa inyo na ho na, 60 years old na? Nakita na ko ba sa screen? Pero kabalo mo, unsay nahitabo ani? Nganong naingon ani ni karon? Niabot na ko sa punto nga, di na ko mag-drive, stop kong basketball. Kay, bati na ako ba, nga luya na. Hinay na lawas ba? Mag-jogging ko sa Monterrey, hangakon ko. Sa akong loob-loob na ko, yung dili gini, kumbaga sa Tagalog pa, may igagaling pa ako. What yung ko ni sugot? Yung ko, di yung ko musugot, ani ba? Di yung ko mudawat ka, mahimo kong senior. Kabalo ka, ginang ko sa Ginoo. Dako sa bukid, restore na ko imong health. Kabalo mo karon, kadula ko even 3 times a week. Makigdula ko batanon ka mo, nakabalo man gyud mo, di juga na makigdulag idaran. Kay madamay ko. Daghang kay mukuha na ko, kay lagos na sa ko nga player ko. Nga kaedad na ko, bisap dula og 50 up. Dula og 40 up, dili jud ko. Gadula ko, varsitarian. Why? Madamay ko. Kay ang idaran ba, magsige na laglakaw no. Dali ra kay hangakon. But salamat Ginoo, ikaw pwede jud kang ma-renew ang imong strength. Kapbadon, pwede jud ka ma-renew ang imong strength. Kay walay laing nagkontrol sa atong kinabuhi ang Ginoo. Kung ang Ginoo dili malipay sa atong kinabuhi, paskang disgrasyaha gid nimo. Kapitan Santos, diba? Kung ang Ginoo dili mo hatag nimong pabor, paskang yun natong luuya. Ang ginanahawa nato matag-adlaw gikan sa Ginoo. But dapat kang makasabot. Nganong gitudluan ta mo sa pulong sa Ginoo? Because the Word of God is God's breath. Gininahawa sa Dios. Gusto ka nga ang imong kinabuhi, gusto ka nga mutaas imong kinabuhi, dapat ka mukaon, maminaw sa pulong sa Ginoo. Akong iklaro ninyo, wako'y laing sekreto, matag-adlaw, day and night, pulong sa Ginoo. Why? God's breath here. And it is useful for teaching, rebuking, so that the man of God will be thoroughly equipped in every good works. And here we are. The next miracles nga gibuhat ni Jesus. Jesus walked on water. In other words, pag ang Ginoo mamuhat sa imong kinabuhi, ang tanang imposible mahimong posible. Di ba kaya pwedeng mulakaw kag tubig, no? Di ba? Ini story, ako na lang i-narrate. Habang si Jesus nag-ayog masakiton, midugok ang mga tao. Sa dihang midugok ang mga tao, ingon si Jesus, dili pwedeng akong palakon nga sila gigutom. Pakauno na to. Ingon ang mga disciples, Lord, 8 months wages, 8 months nga bayad. Dili na enough, bisag usalang kapaak, dili. But ang scripture, nagpadayag nato, nakakaon sila more than enough as they wanted. Then, na ay nabilin nga 12 basket full of leftover. Milagro! And this time, ang mga disciples si Balik, ingon si niya, naadto mo sa pikas tampe, kay mo adto ta aron mang-ayog nga sakiton, mo pagkaon og mga tao, milarga ang mga disciples. Pero si Jesus wala ni uban. Why? Milakaw siya pa doon sa bukid, kaya mga tao midugok siya. Kay himuon siyang hari. Sa diha ang mga tao, wala na, nibaba siya. Sa alas 3 sa kadlawon, habang ang iya mga disciples naglawig dito sa lake, si Jesus naglakaw sa tubig. Ang translation sa Cebuano, adunay abat. Kinsa man good poy bulakaw tubig kabalo sila nga nagbangka sila tapos ganon na naglakaw sa bukid sa imong una-una. Tapos nakaputi si Jesus. Misinggit ang uban nga hadlok. Adunay abat o multo. Napagkamalan ang Ginoo nga multo. Muna sometimes kita kini atong fear. Kini atong pagkahadlukan ba? Mauragay sa imong crippled nato kini atong pagkahadlukan. Napalay inyong style, paggabi tabi. Si tabi.
Napanay inyong tinuhuan nga pagbuit sag tubig, tabi, tabi. Saan nga tinuhuan? Kasi may nagtudluan nga tinuhuan. Ako iklaro ninyo, a spirit without a body is illegal in this planet. Walay gahom sa ato kanang mga espiritong dautan nga wala sa sud sa lawas sa tao. Kabalo mo nga madaotang espiritu mo sulod sa lawas sa tao aron maka-manifest sila. Kay kung dili sila makasulod sa lawas sa tao, dili sila maka-manifest. Kung tingala ka, siguro sa ikaw wala na ka, pero sa among mga kabats, kining anay, kakabats ko man ni sila. Burag nakaagi magita anak kap no. Rick, na mga inana no. Kani adto no nga, oy tabi kay mo agi ko ha. Katawa si madam mo, burag si madam gini pa. Burag si Bishop ba ako gigigo ni Bishop ba. Kabalo gini si Bishop sa style ba nga pag naingit-ngit mulak ko, tabi kay mo agi ko ha. Tabi, si tabi. Kinsa mo magharang-harang diya sa iya. Bisang maligo, manabi ba? Wala lagi si madam dito pagligo sa wala lagi sinanabi. Mao ni ang realidad actually. Because of fear. Imagine ka, ang Ginoo na pagkamalan nga multo. Ingon si Jesus in town na atong Ginoo, ako ni! Tawago mo ko yung multo. Then nisakay siya. But actually before that, na story, si Peter, si Simon Peter, Lord, kung ikaw na, pasaki ako. Ang giingon ni Jesus, come. Sa dihang niingon si Jesus, come, natingala si Peter, paggawas niya sa bangka, nakalakaw siya. Nakita niyo na? Sa dihang iyang namatgunan, kitong hampas sa mga balod, nga bugnaw siyang pati, kadlaon ba ya? Nagtanaw siya sa mga hampak sa balod, napuko siya dito sa atong Ginoo, inanay siya balod, o magigit siya Ginoo, luwas ako. Akong iklaro sa atong tanan. Kita sama ni Pedro. Nga husahay ang ginatutukan ang mga unang kinabuhi. Ang mga pagsulay nga atong na-eksperyensyahan say makalimuta nga nay Ginoo nga in control. Usahay nakabalo nagyuta nga gibilagruhan ka sa Ginoo, usahay mulingi pa jud ka sa mga pagsulay o gumunhap sa kinabuhi. Ug bay rason nga ang imong pagtuo sa Ginoo pagsalig ni unlod. Pero ako isulti sa inyo, there is a solution. Sa nang musampit lang ka balik sa Ginoo, Lord, luwas ako. Luwason jud ka sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa langit. Sa diyang misaka si Jesus sa bangka, miabot sila dayon didto sa pikas tampi nga gitawag Capernaum. Wato makita ang mga butang nga gibuhat sa Dios. Nagportray siya og mga signs, wonders, and miracles. Aron ang tao mutuo kaniya. Gipakita niya ang gahom nga naa kaniya aron ang tao mutuo. But sa iyang panahon daghan gihapon ang wala mituo. Sama karon. Ikaw na minaw na ako, mituo ka kay nakadungog. Muingong ko nimo, ayaw pagpadala sa gumunhap o mga pagsulay sa gawas. Nga diin ikaw mubiya o mutalikod sa imong pagpangalagad, makalimot ka sa Ginoo. Tutok sa atong Ginoo Jesucristo, uban sa iyang mga pulong. Kay mauni ang mutudlo nato. Ayaw tanawa ng imong silingan. Ma-discourage ka lang. Ayaw tanawa ng imuhang the man behind the door. O kaya gitawag na lang sa pikas dingding. Ni mga panahon na ipagsulay diha sa panimalay. Mas maayog yun nga musangpit sa Ginoo. Nowadays, daghang kayong managpamilya, kaminyoon, nga nangadaot. Tungod sa mga pagsulay, ni apaning ato ang mga leader, ahatog approve aning divorce law. Anawar ko din. Muna ako, bingong ko, kining kamong mga babae. Ako ni klarohon ni mga babae. Kamong mga babae. Nagmonitor mo karon ang Congress gi-approve ang divorce law. Misaka karon sa Senate. Mag-start ang first reading. Kamong mga babae, di ba yung musugot no, nga magbulag simbanan no? Ako mayon ko ninyo.
tanawa tong mga congressman nga nag-approve. Dapat ibutang na si mong utok. Muabot man ng eleksyon, ayaw na silang i-appeal dito. Nganong gi-approve nila ang divorce law? Nakasabot mo sa ako? Ikaw, sugot kag biyahan sa imong bana? Dili gyud, di ba? O, wala may bana. Pero katong na iban. Kamo, musog. Musugot ka nga, bulagan ka ni Kapitan ba doon? Dili. Mana, timan ini. Nagtanaw mo kinsa kini nga mga leaders nga nag-approve sa divorce law. Ay ninyo ni, hinumdumi ninyo ni. Mga agent sila nga mabungkag ang panimalay. Walay matarong nga leader nga mo-approve og divorce law. Kini sugod lang. Man ang divorce law, sudan ni abortion. Mabitaw nang magtarong gyud mo pagpili og sakto nga leader. Mo ipikto ni sa atong panimalay. Imagine ka, musugod ka. Nga si Yik-Yik. Only one ang dapat. Ha? Only one. Should never be replaced. O gani, gako niya ko ron kung mingon si kung pa-divorce ko. Kay nanay balaod ng tugot, musugod ka? Dili, di ba? Siguro si Yik-Yik mo kita tawa pa ni. Ana? Dili gyud ha. Mao na, nganong mo dili siya? Nganong dili siya? Tungod kay naa siya fear of the Lord. Onya kung naminyo kag walay kahadlok sa Ginoo. Wala human ka. Nakabalo mo daghang nalipay karon tungod sa divorce law. Pero ako ni iklaro ninyo ang Ginoo wala nalipay niya na. Kay unsay epekto, domino effect. Pati mga bata, damay-damay. Ang mga anak magkalandrakas. Dili pwede mo pili, ka papa ko, ka mama, dili pwede. Dapat kamong duha. Nakasabot mo, kamong mga, okay na. Maini, kamong mga anak. Kamong mga anak. Timan-in ninyo ang mga taong nag-approve sa divorce law. Timan-in ninyo. Sila nag-allow nga ang inyong papa ug mama bulagon. Ayaw mo sugot. Mabuhat ninyo na, buhata ang inyong part. I-check ninyo na. Kinsa ni nga mga congressman nga nag-approve. Kinsa nga senador ang nag-approve. Next time around, mag-isip ka. Ayaw sugot. You are the hope of our nation. The new generation. That's why true leadership think not the next election but the next generation. Unsay nahong nato maparehata sa ubang nasod? Nga kanya-kanya na kay nagbulag ang amahan o ginahan ang mga anak. Kamo nga nagmonitor sa ako. Sa akong giwali. Nabay dautan sa akong giwali? Kamo nga nagmonitor nga gipadala diri para magmonitor sa akong giwali. Ay ginamonitor niyo akong words. Naidautan sa akong giwali. Siguro sa uban, okay sa inyo, inyong papa, mama magbulag. Muna, expected nga kamo sa inyong asawa magbulag sad. But dili tanan favorable ana. Ayaw idamay ang tibuok Dabawin niyo o tibuok Pilipinas, ay idabay. Ako ning gisulti ninyo to protect the next generation. Kamu ang magdesisyon. Walay mo tudlo ninyo ani. Ayaw mong sugot. Kay kung kana mahitabo, ang tendency, pag magminyo ka, magbulag pod mo sa imong asawa. Ang imong anak, maminyo, magbulag pod. Domino effect ni. While, munain ko sa inyo, bahala, okay na. Bahala, ilamang i-approve karon sa Senate. Next time around, balikin ninyo. Mag-isip mo. Dool ang eleksyon sa 2025. Ayaw sila i-appeal. Muana diyo ko. Why? Ingon ang Biblia, I hate divorce. Ang Ginoo mismo nagsulti, I hate divorce.
Kay nga naman, ipikto ani, mga bata na asa kalye, kay walay amahan, inahan nga nagmonitor. Ang hatred sa mga bata, ipalabas sa kalye dito magward. Kay nahi kasuko silang kasing-kasing. Kaya ang ginikanan, mibiya kanila. Ako musulti ninyo, I hope nakasabot mo nini. I hope nakasabot mo. Muna mo anak ko, luoy kayo ang mga tao nga walay Ginoo. Luoy ang mga pamilya nga ginikanan walay kahadlok sa Ginoo. Luoy ang mga panmalay nga ginikanan walay kahadlok sa Ginoo. Ako, ipikto po ko sa dilimayong pamilya. Nagasyahan lang ko. Gipili o gitawag ko sa Ginoo. Ug nabag-o ang akong kinabuhi. Ug miipikto sa tibuok banay ug sa tibuok pamilya. Ug kung karon mo ipikto even sa mga katawhan, barangay o syudad. Napay hope ang Pilipinas. Provided nga kita magkaroon og saktong una-huna, makat-on mo pili og tinuod nga leader. Ayaw mong sugot nga madaot lang ang inyong pamilya tungod sa mga tao nga inyong gituhuan nga makatabang sa inyo. Adunay mga tao nga naidaghang vested interest nalay ka og galingong una-huna. I hope kini nga mensahe mutatak sa imong una-huna. Daghang mga tao nga gamiton sa enemy nga mo destroy sa panimalay, ayaw mong sugot. Munang kamong mga asawa, iampo gyud ang inyong mga bana. Dapat kana si Kapitan Ricky nagi magampo niya nga asawa. May na lang kay asarba man na siya. Asawa ray barkada. Pero unsaon na lang tong uban nga wa na membro sa asarba. Nga dili asawa nila mo'y barkada. Muna karon si Kapitan Badon dapat ni pamimbro gini sa asarba. Membro naman sa asarba. Asawa ray barkada. Una-huna pa si Kapitan Santim. Magminyo na lang yun siguro ko anino. Kaya para nana ko asarba ba. Realidad ni, lahi magyod kung na'y mag-ampo. Janet, mag-assign ka, mututok ang Kapitan Santim nga mag-ampo siya ha. Ako na iklaro ninyo. Importante nga na'y mag-ampo nato. Kay kung walay mag-ampo ka nato, luoy kay ta. Luoy atong pamilya o panimalay. Mauni nga ang Christ the Healer family na ani nga klase nga mag-inampuay. Munang nakailangan na i-leader para ang leader mag-ampo sa mga tao. Mag-ampo sa iyang disciple. Kay kung wala, look at the people sa gawas nga walay nag-ampo. Tanaway lang kinabuhi. Din walay pulong sa Dios. Luoy kayo ang mga kabataan. And I hope nga ikaw ug ako ang Ginoong dili layo. Sama ni Pedro, naunlod siya siyang pagtuo, sama kanimo, but sa dihang mutawag ka sa Ginoo na ang Ginoo. Amen? Manindog ta, alang sa pagampo. Dalaygon ang Dios, hallelujah. As I apply your blood, Lord Jesus Christ, ikaw Ginoo magakip, Ginoo, sa imong mga pulong, sa kasing-kasing ug unahuna sa imong mga kanakan o katawhan. Ako nagaampo nga ang imong kamot, magakip kanila from any harm. Ikaw, O Lord, magalig-on sa matag pamilya, matag panimalay, magalig-on ka, Ginoo, sa matag, Lord, amahan ug inahan, diha sa ilang kaminyoon, uban ang ilang anak, Ginoo. Nagampo mi, Lord, nga aduna gay full restoration sa matag pamilya, matag panimalay, Ginoo. Salamat sa mga barangay official nga uban kanamo, sa mga leaders nga naa karon dinhi. Salamat kayo, O Dios, nga din ikaw magakip sa matag pamilya, sa matag panimalay from any harm. Salamat, O Lord, sa imong mga pulong. Ngay mo magatudlo, magagiya ka namo. Ang imong mga pulong, O Dios. Mo imo tultol, mo tabang ka namo, unsaon na mo pagkinabuhi nga diin makapahimuot kanimo. As I apply your blood, the blood that redeem us from the curse of the law. As I break every curse and every arguments of the enemy, I declare, Lord, that your people, O God, will rise up, O Lord. Lord, and take part the transformation nga mahitabo sa among syudad o sa among nasod. And salamat, O Lord, sa mga kinabuhi nining imong mga anak. I declare favor and blessing for all of them. Dalaygon ka, O Dios, be glorified.
In Jesus' mighty name, God's people say amen and amen. Salamat og dalaygon ang Dios. The feeding of the 5,000 is one of the miracles that shows that God can surely multiply what you give. In Malachi chapter 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So kingdom citizens, let us return our tithes and give our best offering to God. Let's go! You are here in grace as we lift you up. You're riding on our praise. Kapagsigawan si Lord as we give our tithes and offering. Everything you are seated in our praise. Hey! This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Lord, let's stand together. As we praise, then I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving. I want to sing out together, everybody, let's declare. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With the hearts open now, Come on, let's sing it out. come on, hey! Turn it up, this side of praise. Make it louder than any other. Lift him high and shout his name. Over Turn it up, this side of praise. Make it louder than any other. Lift him high And shout his name. over Come on, let's sing this, everybody. Hey! Praise I'm goes gonna do this. your rain comes down. Come on, let's declare. Our praise goes down. Your rain comes down. Hey! Oh, it goes down. Your rain comes down. Our praise goes down. Your rain comes down. Come on, let's sing. Oh, we shout your praise, celebrate the Almighty has the rain. You are riding on the praise. Oh, turn it up, inside I of want to rock your voice, everybody. lift him up and shout his name. Come on. Turn it up, this kind of praise. Make it harder, make it harder. Lift him up and shout his name. Over all. What a shout, Jesus! Hallelujah. Let us raise our hands towards heaven and let's boldly declare the sevenfold of blessings. I and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply your blood, Lord, the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and freedom from toil, power to get wealth, increase of their finances. So God, as I declare today that your people who practice
and obeyed, Lord, the principle of the kingdom of tithes and offering, I declare that they will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. You may leave this place today totally absorbed with the fact that nothing is impossible with God. That the desire of your heart, anointed of the Holy Spirit, will lead you from victory to victory. The things that you desire, God will give it to you because He is your loving Father, just waiting for you to ask and receive. Receive this blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. And now, may the Lord bless you, and may the Lord keep you, and may the Lord make His face shine upon you, and be gracious unto you, and give you His peace. Shalom, everyone. Nothing missing this time, nothing broken, nothing, Lord, your increase and multiplications as I decree, Lord. Adonai, financial breakthrough for all the families, O God, of your people, O Lord. As I declared, Lord, shalom to everyone. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In Jesus' mighty name, God's people say, Amen and Amen. For our announcement, leadership group meeting will be per network, so connect to your leaders. And we still have our physical class here at DCRC Almendras Gym for the Holy Spirit University from SOD 1, SOD 2, SOD 3, and SOD 4 every Saturday. And next week, for our Sunday service, let us see each other again, leaders and visitors, for our 6 service schedules. And finally, for our upcoming conference, Restore Philippines, this coming September 21 and 22, 2024 at USEP Dome. So for our registration, just look for Pastora Felucci and Pastora Tel at the finance office. God bless everyone and shalom.